Matangal daw will be talking about di kabaliktaran naman iti langit, which is hell. Daw nga tumagtartaman kinamsat. Matthew chapter 25 verse 46 jay main text tayo. Kuna na dita. Basahan tayo amin. Let's read it all together. And they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Heavenly Father, we thank you for today. Daman kami, Apo Diyos, ta nakabangon kami, nariing kami, adapig sami, mabalin kami nga umay, makigimong agdayaw, magipagmaymaysa ka dagiti anak mo. We do recognize that every strength that we have, even our ability to move and come and worship you, Apo Diyos, ket nagkapuking ka. Humble us today, Lord, as we study your words. Makita mi ko, Apo Diyos, iti sirib mo. Makita mi, Apo Diyos, iti righteous judgment mo. Makita mi, Apo Diyos, iti ayat mo. Uray ka dagitoy nga sursuro. I pray, Father, that you minister to each and every one of us. And ikabil mo, Apo Diyos, iti puso mi, iti deep sense of compassion. Uray, Apo Diyos, kadagiti gagayam mi, kadagiti ayayatan mi, as we study this subject about hell. Nagyaman kami, Apo Diyos, tahaan nga nailimod kada kami dagitoy. Tutulungan na kami nga mangawat, tulungan na kami nga mang-understand. Let your Holy Spirit minister to each and every one of us as we ponder on your words today. Kat kukumaamin, Apo Diyos, kadayaw, gloria kin panagyaman, nagaputinagan ni Jesus. Amen. Tagote, amen, kilapsan. Kabaliktaran iti heaven, eternal life, kat eternal punishment. We will be talking iti impyerno tatangal daw. We believe in heaven, but we also believe in hell. Sa katunayan, majority ng references, majority ng katuruan na panggap iti impyerno kat nagapo mismo kina Apo Jesus. The teachings of hell is not kumbagahan nga sikreto nga basit lang ti makinaam mo, may sa ang topic of hell, kadagiti insusuro ni Apo Jesus, di si Biblia isuna, iso nga masapol nga at dalan tayo. Amen. At dumagamin kat parang gusto natin ng heaven, pero ayaw natin pag-aralan kung ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa impyerno. Pakisabi sa katabi, at dati impyerno. Matthew chapter 5 verse 29 to 30, kuna na dita, if your right eye causes you to sin, basahin tayo amin kakapsat, kung ano dito? If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. For it is better that you lose one of the parts of your body than your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of the parts of your body than for your whole body to go into hell. Hindi po literal ito. Baka mamaya nagaduti matmata kada ima dito yan. Pinapakita niya lang po dyan na yung kasano kagrabe iti impyerno. Kat ada iti pakaitapwakan nga bagbaga na lita, then our whole body will go into hell. Kat may sa topic iti impyerno nga every time nga adalag ko no isermon ko, mabigat ang dating sa akin nito. It's really a heavy sermon to preach. Gamin saan lang nga basta doktrina dito nga intay salaysayan dito. There are people around us. There are family members, some of our friends, some of our loved ones. The hell can be their eternal destiny. Kat no mabalin lang ko mga pigisan dagito nga pasat ti Biblia, tapno langit kumalatan. But it cannot be, hindi pwedeng ganun lang. We cannot take the Word of God as piece by piece. We take the Word of God as a whole. Amen. Nagdumagat de lang kayat da iti patiyon da, kinbasaan da, kinisuro da. Iso nga ikatanda ti impyerno kadagiti sursuro kin sermon. Ngam nakadadaw iti Bible references when it comes to this eternal destiny which is hell. Amo yung isa sa mga deceptions ngayon, yung idea that God is a loving God, wala namang problema yon.
Pero ginargaan na kami. That because God is a loving God, that because God is a gracious and merciful God, that He will not punish, He will not judge the people. So that imang damdamag ka nagiti sa lungsod nga, how can a good God throw someone in hell? Kat madita kaya the topic ti impyerno. Saan na ba hindi nga mamati ti impyerno? Sino po ang hindi naniniwala sa impyerno dito? They iwasan na nga iti topic iti impyerno. Kat ura siyang idimot kidi, medyo nag-struggle ak iti topic iti hell. Apay gamin aya nga masapol nga dati impyerno. Kanina, tinanong ko yung isang kasama namin na kunamon nga medyo hanunay nga napati panunot na. Nasaririt ti panunot na. Dinamag ko, makigimong kayo, apay imapanan nyo. Isermon ko damdama kat may panggamit yung impyerno. Oh, Nick, bakit may impyerno? Sabi ko sa kanya, apay aya kami nga masapol nga da impyerno. Simple lang isang bata. Hindi to masyadong katalinuhan na tao. Sabi niya, tapno adam mapanan, dagay mo nagdakdakas na tao. Napakalaging deception ngayon to. That this concept of hell is not true. That God is so loving, He will not judge you. It is really an arrogance. Basta nagdakkel nga arrogance when we question the judgment ti panangukom ni Apo Diyos. Nagdakkel nga kinapalangguan. Because in Romans chapter 9, we were compared to a clay. Isa tayong a clay. Why would the clay question the potter? At all throughout history, makita tayo ti judgment ni Apo Diyos. Umuna pa lang ang libro ti Biblia, nagbasol ni Adan kini Eva. Yung narabil ni Apo Diyos, He kicked them out of Eden. He cursed the womb of the lady, and He cursed the men, and He cursed the land kapag trabahuan iti lalaki. Genesis chapter 6 pailaeng, nakita ni Apo Diyos iti grabing wickedness iti tao, and He decided to flood the earth. Walang flood control ang makakakaya niyan. And nag-decide ni Apo Diyos nga that He would flood the entire earth. Kat ija istorya iti Exodus, kuna ni Apo Diyos kini Pharaoh, let my people go. If you will not let my people go, I will kill all your firstborn. Uray animal. At hindi nang mabluff si Lord when it comes to His judgment. Hindi katulad ng mga parents na Ramidam na ito, namorami na ito, bilangan ka man talo, agbilangak manan. Agbilangak tumanan. Mamang mabluff ang mga parents. Mga Apo Diyos ang mabluff. Nabasam di Exodus, He did it! Inatay na, lagi tayo muna nga firstborn. Winarningan ni Apo Diyos ni Lot. At kunana, pumanaw kayo dito nga lugar. Grabe iti darkness na dito nga lugar, Sodom and Gomorrah, pumanaw kayo dito. I will fire it, ag pagtudwak iti apoy ken asupre. Agang akaw ni Apo Diyos. Saan? Hanya gang akaw suna. Pinatay na aming nga tatawad dyan. And at dumagamin, we tend to see God nga jay lang loving, gracious, merciful nature of God. Tikit-kitan tayo. Hantay yung kit-kitan dyan, may isang nature na at He is a God of justice. He is a God of wrath. He is a holy God. Di Sunday school tayo kat pag-drawingan da tayo ti Noah's Ark. Kat ti-drawing tayo kat nagpipintas, nag-cute nga animal. Kung kita tayo di ark, there's the sun, ada ni Noah, an old man, ada ti ark. So ti-paint tayo. Ngam saan tayo nga makita, there are millions of people underneath the ark drowning because of the judgment of God. Hindi ko po sinisiraan si Lord sa inyo. Ang sinasabi ko lang, God is a God of judgment. Kat dati impyerno, no hell, nga topic tayo, kakasla medyo, ayos, talak lang ako ba yun, impyerno, malang sermon ni pastor. Kasi nagmadingat ang gan kumangam, anya nga katanda mo dito yung Biblia, alangan mo tayo, pigisan tayo dito, irisan tayo. Masapol nga may sermon dyan, duwa, langit ken
impyerno. At kulang karod na dagsan ti pusok nga mangi sermon ti daytoy. Mananutam impyerno agnanayon nga panakadusa. Ano iti diskarte, decision, panunod niya po Diyos nga han ko nga maawatan. I hold on to the truth that God's ways is better than my ways. God's thoughts are higher than my thoughts. His judgment is far, far better, perfect than mine. Iso nga, talagka kini Apo Diyos. Walang takabay mo talagta kini Apo Diyos. Ano dagiti sa lodso? Kas ano nga dagiti kakastoy? Nasisingpot naman. Panda di impyerno. Kas ano nga di ko? Alalan tayo, kung baka di Biblia may panggap iti impyerno. The last Sunday, trinace tayo iti heaven. At no-quits ka di trace tayo ng lang iti hell so that we will better understand. Letter H, what is hell? Hell is Hades, Gehenna, and Sheol. Walang word na hell sa Bible. No ijay original nga manuscript ipagkitaan tayo. Sa Old Testament, walang word na hell. Ang ginagamit na word doon sa Old Testament is Sheol. It simply means the grave or the realm of the dead. The place of the departed souls. Nga isa ti pagtaktak daran dagiti Jehovah. Nga kuna nangawan ti impyerno. Numatay ti tao uston will go in the grave. Isa ti bagbaga ti Biblia. There is no word hell in the Bible. Kuna na. Sheol nga nito eh. Katulad na sabi sa Psalms chapter 16 verse 10, you will not leave my body. You will not abandon me to Sheol. You will not allow your faithful one to see the pit. Kunana. Sa Old Testament, ang hell nila doon, Sheol. Sa New Testament, may dalawang lengguwahe na ginamit to describe hell. Ano yon? Hades, and Gehenna. Hades. And Gehenna, tinosabitin, thank you. New Testament. Hades is the Greek word for the underworld or the realm of the dead. Sabi sa Matthew chapter 11, verse 23, and you, Capernaum, you will be exalted to heaven. Will you be exalted to heaven? You will go down to Hades. For if the miracles that were done in you had been done in Sodom, it would have remained until today. So, daming miracles ginawa ni Lord sa Capernaum. Pero hindi naniwala yung mga tao that He is the Messiah. Isong at the judgment niya Apo Diyos, may tapok ka to yung Hades, Capernaum. Mayom no dagitoy ko mamilagro, madagitoy kat napakita ko madya Sodom, baka namati na ba eh. Kung si Capernaum, manong nga milagro tinakita mo, hangkalat ta ka mamati! At kung na Apo Diyos, you will go down to Hades. Revelation chapter 1, verse 18. Kung na dita, and the living one, I was the dead, but look, I am alive forever and ever. And I hold on the keys of death and Hades. Ano ba ang Hades? Hades, ito rin yung pinuntahan ng rich man and Lazarus. The story of the rich man and Lazarus. Kaya na-describe ito as a place of torment. Mamatinak nga ti Hades is a temporary holding place of the dead before the final judgment. Wala pa pong kaluluwa sa impyerno. Nasaan sila ngayon? Nasa Hades sila. Death and Hades in the final judgment will be thrown out into the next new word, Gehenna. Onto eternal punishment, eternal fire. Masursurutan yung kakabsat? Tamagang manta kayo ba masursurutan? Doktrina kami nito, so medyo naging terminologies na. Sheol ang gamit nila sa Old Testament. Yung come to New Testament, Hades yung gamit nila. Pero meron pang isang term. Sabi nila, Hades lang naman eh. Hades is a place of the dead. Ngam no kita the description, kadagiti stories, kadagiti pagbaga ni Apo Diyos, hindi lang basta you cease to exist. Matorture, matorment, mariknam, iti apoy, mapanish. Especially when we go to the word Gehenna. Ginamit ni Lord yung word na Gehenna to describe or compare it to hell. Pero ang Gehenna, research ko, it is an actual place. It's an actual place in Israel, outside Jerusalem, in the valley of Hinnon, nga pagpupuran na kadagiti rubbish.
Doon nila sinusunog maski yung mga criminal na pinapatay at hindi siya agdiretso nga iti puura dyan, pupuuran dalata. Kumbaga ka garbage area iti Jerusalem nga pagpupuuran da. Kadag iti illustrations and teachings to Jesus Christ, ginamit niya ang Gehenna to describe hell. Matthew chapter 5 verse 22, bagana dita. But I tell you, everyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Judgment ang Diyos talaga. And whoever says to his brother, fool, will be subject to the Sanhedrin. But whoever says, you moron, you fool, will be subject to Gehenna, will be subject to hellfire. Matthew chapter 10, verse 28, sumot lang tibagbagana. Don't fear those who kill the body, but are not able to kill the soul. Rather, fear him who is able to destroy both soul and body in Gehenna. Ijay original manuscript, so rin na Sheol, Hades, Gehenna. Ngayon ijay English translation, inarami da nga may maysa. Hell amin dagitan. Kaya para kanya, personally, it doesn't matter whether it is Hades or Gehenna. The importante, saan ka mapanadyahe? Magandang mo, saan ka mapanadyahe? Gehenna is the final eternal fire, the final judgment of God. Sinasabi ko lang itong mga terms na to kasi baka merong uupo sa inyo at sabihin niya, apay, mamati ka ng impyerno? Awan di word ng impyerno di Biblia. Di word ka nakakabal takat Sheol, Hades. Amon, di ka na sa amon di Hades. Ayun, mo to, bagbagamon. Dapat mo timbaga na nga, Gehenna. Dati Gehenna. Gehenna lugar na tayo, Jerusalem. Apay nga, describe na nga, kastoy. Kung ang pamunta na. So, hell, when biblical terms, it is Hades, Gehenna, and Sheol. Anya pa iti impyerno. At dagdagsan natin sa marano. Hell is, letter E, eternal separation from God. May sina ka kini Apo Diyos. 2 Thessalonians chapter 1, verses 6 to 9, kunana dita. Basahan namin kakabsat. Since it is righteous for God to repay with affliction those who afflict you, and to reward with rest you who are afflicted along with us. This will take place at the revelation of the Lord Jesus from heaven with his powerful angels, taking vengeance with flaming fire on those who don't know God and on those who don't obey the gospel of our Lord Jesus. They will pay the penalty of everlasting destruction away from the Lord's presence and from His glorious strength. Kunana dita, away from the Lord's presence. Eternal separation from God. You know, when a person is separated from God, it would mean that all of God's blessings, protection, favor, grace, covering, kat maikat matamin king kareta. Kung wala ka sa proteksyon, sa presensya ni Apo Diyos, don't expect grace, favor, blessing from Him. Kat kunana dita nga, it is a righteous thing for God to repay. It is a righteous thing for God nga He would repay tribulation lagi dyan ng parparigat kada kayo. Katkas ano nga gibalas niya po Diyos in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Kat kuna na nga mapasamak ta amin dagita inton umay na po Jesus. He will punish them with everlasting destruction, separated na isina kini Apo Diyos. Na isina ka lang garudan, torture ka pa lang, maparparigat ka pa lang. You know, if you separate yourself from God, itamatan nga grugiti impyerno. Itipyag mo. Bagam takabay mo, di ka suminsina kina Apo Diyos. Mabalbalakong tatanga, backside ako, bumanam ako, nagkapsut ako, sumina kina Apo Diyos. The moment that you
separate yourself from God. The moment that you choose to kunang I have nothing to do with God anymore. I could agrugi mo na nga atakian na ka iti kabusor. Because God is light. Nung pumanaw ka iti lawag, katagbalin nga kasipngatan, hahabulin ka ng kadiliman. No, apay matkit di nga dagiti molds, dagiti bacteria, dagiti ugas, kat they thrive in dark places. Ijay da nasisipngot nga lugar, iti pagkaduanda, kay kayat ta. Ijay Luke chapter 16, verse 26. Para na dito nga, the story of Lazarus and the rich man, kunana. Basahan namin kakabsat, kunana. Besides all this, a great chasm has been fixed between us and you, so that those who want to pass over from here to you cannot. Neither can those from there cross over to us. Parable ni Jesus ito, siya mismo ang nagkwento. He was trying to explain nga awante purgatorio. There's no purgatory. Ano adda ko makit ko na nga, okay, agsisingpot ka dita tayo, lalwaluan na ka. Dagijay kakabsat mo, ijay daga. Tadi balita, sumagpat kanto mo lang dito. Sabi niya, those who are there, the story of the rich man and Lazarus, at kung ano, the rich man nga, hanaw, bibiyang na kiniapo Diyos, di na tayo na panidjay, Hades, ni Lazarus na panidjay paraiso, saklang ni Abraham. At kung na, dyan na bak nang, umayak kumadita. Uno, ibaon mo ni Lazarus that he would dip. Uray, tad lang itidanom because I'm thirsty. Yung kuna na nga, nga mabaling. Bagam takabe mo, nga mabaling. Nga mabaling nga, hindi pwede na uray dyan lang panunutan nga, ada iti purgatorio nga, mabalin ka nga, umakartumot lang, iti langit. After they have prayed for you, kasla haan, siyak pa lang nga tao kat haan nga righteous judgment. Neither can those from there cross over to us. Kat there's a gap, there's a chasm, kunana, a separation, eternal separation from God. Kat dito yung eternal separation kinapo Diyos, kat permanente. Kat kas na ko nagtatay, wag sana nating hayaan na dito sa lupa, yung feeling natin we are so distant with the Lord. Wag nating hayaan, Jeric na nga, okay ka na kahit walang Diyos sa buhay mo. No, mabalbalin ko makit, everyday, marikrik na tayo ti presensya ni Apo Diyos. Amen. Amo tayo nga adda tayo ti Diyos. Amo tayo nga makipagpag na tayo ti lawag. Amo tayo nga adda tayo kingkwana. That even if we live, even if we die, we know that we are of the Lord. Amen. Hallelujah. Eternal separation from God. Letter L, what is hell? That is the description na. Hell, letter L, is lake of fire. It's a lake of fire. Revelation chapter 19, verse 20. Kuna na dito, basahan namin kakabsat, at kung adutin mabasa ito ng versikulo. But the beast was taken prisoner, and along with him the false prophet, who had performed signs of his authority, by which he deceived those who accepted the mark of the beast, and those who worship his image. Both of them were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. The beast and all the false prophet, the false teachers, matiliw tanto kat may purwak to dyan. Nga madamat lang timbangan ta. Everyone who accepted the mark of the beast and those who worship the image of the beast. May surok sa dito din. At dando ti maramid niya pa nagmarka. Markahan da. Ti ulo, or right hand. No, left hand di pa ngayon markahan, dahan kang kamamati. Sabi nila noong pandemic, parang yun na daw yun eh. Yung ginaganon nila yung ulo natin ng barcode. Meron yung pa lang naman, kung mainit ka lang naman, tinetesting nila kung impyerno nga talito eh. Pero 39.5 impyerno nga tao. May story ako doon sa amin. Meron kaming tinulungan na preso
So, from Isabela, kinuha ni Daddy. So, takot na takot siya. Ngam na, buswelta mo tisunan. Gawid kami dyan, me. Siyempre, ang daming checkpoint. Kita kayo na, loko, grabe, tiko, ano. Kasi lang ngayon, baka maharang ako manan, baka subla, di pagbalutan. Good. Harap ako na dati checkpoint. Kaya relax ka lang. Relax naman siya, pero, kita kalindusan talaga suna. Kaya di, babamit, tiko, chinek na di thermal ko, me. Sabi sa kanya, 34. 34 degrees Celsius. Wala ka na, lamis ka. Siguro, lalamis ka talaga, 34. Pwede pala yun. Ang lamig naman niya, lamig niya. Kata-kata talaga, laglamis ka talaga suna. Lumamlamin mo tayo suna. Whatever happens into no near future, kaya natin pa nagmarka, mark of the beast, kaya ipagamad lang ito Revelation, hanggang pampamarka. Maganda ka, Bebo, hanggang pampamarka. Whether ngayon yun, or post-tribulation, or mid-tribulation, dahil nga mapasamang, ngam na matanulan dahil ta. Panagmamarkan to, ay katantay ko magmarkang pamarka kakamsan. Tapos ito bigalan tayo, both of them were thrown alive into the lake of fire. To those who accepted the mark of the beast and those who worship the image of the beast. Kaduwalaan ti worship kakabsat. It's either you worship God or you worship the beast. It is my prayer that we worship God alone. Amen. Revelation chapter 20 verse 10, halal nga the beast, nga uray ni demonyo. Nakuna nata? The devil who deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet are. Imuna na ka na ibula. And they will be tormented day and night and ever and ever. The beast, the false prophets, the devil, uray ni Satanas na ibalang in the lake of fire. Maganda sana kung hanggang dyan lang. Wow, praise God. The demonyo ko at may ibalang in the lake of fire. Ngayon, medyo verse 15. Ibagana nita, Revelation chapter 20 verse 15. Nga, masahan tayo amin kakabsat? And anyone not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Pati bigyan jay tattao nga awan nagan na. Dahil book of life will be thrown into lake of fire. Pagaman takabay mo, agpalista ka. Revelation chapter 21 verse 8. Sanya ko na nalita? But the cowards, unbelievers, vile, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their share shall be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Hindi ko alam kung na-imagine nyo itong lake of fire na ito. Dagat-dagatang apoy. Hindi tubig, hindi oil, but sulfur. It's a burning sulfur. You know, hell is no joke. Hindi po joke ang hell. May ginawang kanta ang mga Pilipino na biyaheng impyerno. Kung sino mang gumawa nun, agbiyahe ka nga may sam, ang ka mangiramraman. Bumiyahe ka mag-isa mo. Ang agitukot ka pa lang, hindi ka katuwam. Meron pang sinabi sa Mark, chapter 9, verse 43 to 48, na hindi magandang i-imagine ito, na kasasaan ijay impyerno. Sabi dyan, tama ba? To 44, tama. And if your hand causes your downfall, cut it off. It is better for you to enter life maimed than to have two hands and go to hell than quenchable fire, where the worm does not die and the fire is not quenched. Ano daw? Their worm does not die. May worms pala sa langit. Hindi namamatay. Their worms. Ibig sabihin, nasa iyo na yan. Hindi namamatay. And the fire is not quenched.
Grabe iti description iti Biblia, may panggap iti impyerno, no, basaan tayo lang kakabsat. Ija impyerno, awan to ti talnaid dyan. There's no rest in hell. Last but not the least, letter L, Lucifer, yung binasa rin natin kanina. Lucifer, angels, false prophets, false teachers, and all whose names are not written in the book of life will be cast forever and ever. Katulad din ng mga binasa natin kanina, aladjay da kita tao nga maibulang di impyerno. Basahan tayo man ulit ti 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10. Do you not know that the unjust will not inherit the kingdom? Do not be deceived. No sexually immoral people, idolaters, adulterers, male prostitutes, homosexuals, thieves, greedy people, drunkards, rivalers, or swindlers will enter God's kingdom. Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, sumot lang tibagbagana. Now the works of the flesh are obvious: sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. Ang mga naisurat. Anything similar. Dumagat kalintigam, ang mga naisurat similar garot. About which I tell you in advance, as I told you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Now, if you do not inherit the kingdom of God, anya ngay garot, di mapanaw. Lucifer, the fallen angels, the false prophet, false teachers, mamamin nga awan ti nagana the lake of fire, the book of life kat may tapok the lake of fire. It is very comforting and assuring to know nga uray kas na nagbilag ni Satanas kada ito yung panawan, at we know nga ti pagmordungan na at that final judgment. This is the end of the story, Revelation chapter 20, 21. This is the end of story, the end of history. Ni Satanas kinam amin nga pasurot na kat may tapwak danto ijay impyerno. To everyone who did not repent of their sins, to everyone who rejected the gift of salvation, theirs is the lake of fire. Bunga di last Sunday, no, daman ti may isa nga listahan nga siguradon tayo kung mga nakalistahan, tinagan tayo, at iso kuma the book of life. The disciples were very happy. Idi na panda, nag-cast out iti demonyo. Kat kunada, Lord, we are so happy. Even the demons tremble at your name. Na-cast out mi dagiti demonyo. Kung tinsungbat niya, pusos kada-kada, you be glad, not because you were able to cast out demons. Matuwa kayo dahil ang mga pangalan nyo ay nasulat sa libro ng buhay. Because in hell, the fullness of God's wrath will be poured out. May porokpok iti the full strength of God's wrath. But you know, our hope is only in Jesus Christ. Itinamnaman tayo lang kat kini Hesus Kristo, the cornerstone of our faith. Kung natin Biblia, kadagitamin niya talag, kadagitamin niya kamang, amin nga mamatiking ko na, saan danto nga mapukaw, dikat maadanda, tibiyag nga agdanayon. God is a loving God. Very loving. That's why He gave His Son to die on the cross to pay the penalty of our sins. He is so gracious. He is so patient. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, He is patient. He is waiting for you to repent because He does not want you to perish, but all should come to repentance. Managayat, manangaasi, pasensyoso ni Apo Diyos kada tayo, but if we reject and refuse His Son Jesus, who died on the cross for us,
There is nothing left for us but a fearful judgment, not only here on earth, but also in hell for eternity. Revelation chapter 19, verses 1 and 2 as we close. Pinana dita, and this I heard something like the loud voice of a vast multitude in heaven. Pukaw tayo ito di langit. Ngati pukaw tayo. Hallelujah! Salvation, glory, and power belong to our God. Verse 2. Why? Because His judgments are true and righteous. Because He has judged the notorious prostitute who corrupted the earth with her sexual immorality, and He has avenged the blood of His servants that was on her hands. Agpukaw tayo ito. Ipukaw tayo kot hallelujah. Salvation, glory, and honor to God. Why? Because His judgments are true and righteous. Mabalin nga saan mo palang nga maawatan, hantayo palang amin nga maawatan, tata. Apay kumanga mapanday to di impyerno. Apay kumanga mapanak di impyerno, nasing putak mo nga tao. Talaga? Apay kuma. Ang posible ang impyerno ti mapanan na daytoy. Kamno data into jay mamatek that God will give us an understanding. Katipukaw tayo to righteous ang judgment ng Diyos. His judgment is true and righteous. Good. Hell, another type, Hades, Gehenna, and Sheol. The letter E, eternal separation from God. Letter L, it's a lake of fire. Also, it is where Lucifer, angels, false prophets, false teachers, and all those names are not written in the book of life will be cast forever and ever. As we close, agpanunot kayo man, iti amamuyo. Panunot kayo ti tao nga amamuyo. Nga amuyo, nga hanap ay nga inawat ni Apo Jesus iti biyag na. Are there people in your circle of friends, circle of families, in your workplace? Padasan nyo lang nga panunutan. Or even your loved ones. Alam mo na they are really far away from the presence of the Lord. Awan da iti ilawag. Gubiyag dati kasipnutan. It is my prayer nga kas mga gantayo iti nga mensahe that God would stir in us a deep compassion for our loved ones and for our friends. And we take the step of faith and courage to reach them out. Ag-reach out tayo kuma, and we lead them all at the feet of Jesus. Tatag na tamakdar namin kakapsat.